Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililag sa pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Your Honor. It's misleading. Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. We can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO in both Davao and under the OVP? Ilang beses na sinita ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang prosecution panel habang nagsasagawa ito ng direct examination sa hostile witness na si Gina Acosta. Kinontra rin ni Acosta ang paggamit ni Attorney Amando Ligutan ng terminong modus operandi para ilarawan ang proseso ng paghawak at pagbibigay ng confidential funds. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena? Prince nanindigan ang hostile witness na si Gina Acosta na walang ninakaw si Vice President Sara Duterte ni isang sentimo sa confidential funds ng Office of the Vice President. Gayon din si Colonel Lachica na namahala at nagpatupad nito. Sa Day 17 ng impeachment trial ay muling humarap si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President o OVP. Nananatili ang talakayan sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sumentrong pagtatanong ng prosecution sa 125 million pesos na withdrawal, 4 na traveling bags, confidential funds ng Davao City, at umano'y paglabag sa Joint Circular 2015-01. Inusisa rin ni Attorney Amando Ligutan ang tree planting activity, safe houses at milyong-milyong pisong halaga ng medical at food aid. Tinanong din niya si Acosta tungkol sa umano'y 500 million pesos na confidential funds na ibinigay kay Colonel Raymond Lachica mula 2022 hanggang 2023. Ilang beses hinanapan ng paglilinaw ni Ligutan ang testigo sa mga naging transaksyon. Pero nanindigan si Acosta na dokumentado ang mga operasyon at nasunod ang proseso sa paghawak ng confidential funds. Walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel Lachica galing sa'yo sa araw na yan. Naa, Your Honor. Sa list of expenditures. Naa, Your Honor. Okay, Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125 M. Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor. Binigyang din ni Acosta na alam niya at pamilyar siya sa mga patakaran sa paghawak at liquidation ng confidential funds ng OVP sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Aminado siyang wala siyang personal na kaalaman sa aktwal na confidential activities, pero naniniwala siya na tama ang pagpapatupad ni Lachica sa paggamit ng confidential funds. Sa direct examination, sinita ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero si Ligutan matapos umanong maging argumentative ang isang tanong nito. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam o tahasang panlililag sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Itinama rin ni Acosta ang mga tanong ni Ligutan tungkol sa paggamit ng confidential funds sa Davao City. Ito'y matapos gamitin ng prosecution panel ang terminong modus operandi para ilarawan ang proseso ng pagbibigay ng pera sa isang hindi bonded na security officer
at pagbawi sa acknowledgement receipt. Muli itong penisyon ni Escudero at nilinaw na maaring magkaroon ng ibang kahulugan ang terminong modus. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Your Honor. It's misleading. Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. You can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO in both Davao and under the OVP? Sa halip ng modus operandi, sinabi ni Acosta na ito ay Standard Operating Procedure o SOP na sinusunod sa paghawak ng confidential funds sa Davao City at maging sa Office of the Vice President. Ayon pa kay Acosta, nakatuon ang kanyang papel bilang SDO sa disbursement, documentation, verification at liquidation, habang ang aktwal na pagpapatupad ng confidential activities ay nasa security officer. Samantala, naglabas din ang prosecution panel ng mga panibagong pangalan na umunay nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit, at Suniso Belat. Nauna nang ipiniliwanag ng mga eksperto sa intelligence service na bahagi ng SOP ang paggamit ng alias ng ilang intelligence personnel. Layunin nitong maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong nagbibigay o kumukuha ng impormasyon para sa pamahalaan at mapangalagaan ang national security. Si Colonel Lachica, isang active AFP officer ang nagpatupad ng confidential funds ng OVP. Karaniwan na ang mga security officer na may access sa confidential information ay maring aktibo o retiradong military personnel na may kaugnayan na background sa intelligence. Samantala, Prince, sinabi naman ng prosekusyon na hindi nila inaalis yung posibilidad na hilingin sa Senate Impeachment Court yung pag-issue ng subpoena para kay Colonel Lachica para humarap bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sinabi naman ng prosekusyon na pagdating sa timeline ay hindi nila masabi kung kailan nila ito hihilingin. Balik sa Maraming iyo, salamat, Prince. Sheena Torno, sa iyong live report. Sa ikalabing-pitong araw na impeachment trial, iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang naging paglabag sa COA Joint Memorandum Circular sa paghawak at pag-liquidate ng confidential funds ng alkalde pa si VP Sara ng Davao City. Ito rin ang kinumpirma ng hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang mga pahayag ni Acosta sa balitang hatid ni Angel Pastor. Natapos na ang pagsalang sa witness stand ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Sa pagdinig, binigyang diin niya na walang ni isang sentimong kinuha si Vice President Sara Duterte mula sa confidential funds dahil ito anya ay nakaliquidate at tugma base doon sa mga ipinasang dokumento ni VP SPG Colonel Raymond Lachica na siyang nakakaalam sa confidential activities ni VP Sara. Iginit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang audit observation memorandum, notice of suspension o notice of disallowance mula sa Commission on Audit na inilabas laban kay Gina Acosta o kay VP Sara Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Sa cross-examination of Defense Counsel Attorney Lyndon Miguel Bacuel kay Acosta, kinumpirma nitong wala siyang natanggap na AOM mula sa COA noong siya ay Special Disbursing Officer o SDO ng Davao City. Noon pong STO kayo, ang duty nyo po ay ang pag-disburse ng confidential funds para sa Davao City. Tama po? Tama po. And you also prepared and submitted liquidation documents during that time. Correct Yes, po? tama po. And when you were STO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you. Correct? Wala po. And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. There's likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were Wala. and there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po.
Iginiit din ng depensa na walang nakasaad sa COA Joint Memorandum Circular 2015-01 na nagbabawal sa Special Disbursing Officer na humingi ng inputs o guidance mula sa isang security officer sa paghahanda ng mga dokumento para sa confidential funds. Kaugnay ito sa paghingi ni Acosta kay Colonel Raymond Lachica, dating head ng security team ni VP Sara, ng mga dokumento kaugnay sa physical and financial plan, accomplishment report, liquidation report at certification ng OVP. Nilinaw rin niya na hindi hinihingi ng joint circular ang pirma ng security officer sa mga naturang dokumento. Tama rin po ba na walang nakalagay sa joint circular na bawal kumuha ng input o guidance from the security officer sa pag-prepare ng accomplishment report? Tama po. Tama rin po ba na walang bawal sa joint circular kumuha ng input o guidance from a security officer in preparation of the liquidation report? Tama po. Ganon din po sa certification. Wala pong pagbabawal na kumuha ng inputs and guidance from a security officer. Tama po? Tama po. Wala rin pong nakalagay sa joint circular na kailangan nakapirma ang security officer. Tama po? Tama po. Nanindigan din si Acosta na walang mali si Lachica sa paghawak ng confidential funds ng OVP. Anya, nagsumite si Lachica ng fund utilization report na kanyang itinugma sa object of expenditure. Ayon kay Acosta, nagtugma ang mga halaga at mga gastusin sa itinakdang pagkakagastusan. Giit ni Acosta, buo ang kanyang tiwala kay Lachica dahil siya ang itinalaga ni VP Sara bilang security officer ng OVP at siya rin ang commanding officer ng Vice Presidential Security Group at siya rin ang commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Bakit buo ang tiwala ninyo kay Lachica Colonel Lachica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground. Samantala, pumalag naman si Acosta sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa paggamit ng mga alias sa confidential funds. Ayon pa kay Tulfo, ipinagbabawal umano ng joint circular ang paggamit ng mga alias. Pero depensa ni Acosta, base sa kanyang nabasa sa joint circular, walang nakasaad na kailangang ilagay ang totoong pangalan ng recipient ng Confidential at Intelligence Funds o CIF. Dahil dito, nanindigan si Acosta na walang probisyon sa joint circular na nag-aatas na gamitin ang tunay na pangalan ng mga recipient ng confidential funds. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. Sa Martes, ipepresenta ng prosekusyon si Limuel Ortonio. Siya yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Inaprubahan din ng presiding officer ang paglalabas ng subpoena para sa 3 official ng Armed Forces of the Philippines para humarap sa pagdinig sa Miyerkules, August 26. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News.